Treasure hunting weekend mga katiats, ang aming hinahanap ngayon ay mga treasure inside the rock or treasure enclosed in the rock. Aming pinuntahan ang lugar na napakaraming malalaking bato. Baka sakaling isa sa mga batong ito ay mayroong laman. Alright, so eto na kami at meron kagad tayong nakita na kakaiba. Kaya ang ating unang hanapin dito ay mga batong kakaiba at malalaki. Kakaibang hugis, may marka, at yung may may connection sa ating puso. Ibig sabihin, sundin ng puso. Huwag masyado ang isipan. Kasi ang ating isipan ay masyadong malikot. Masyadong nag-i-imagine ang ating isipan. Kaya puso talaga ang importante sa treasure hunting. Kahit sa anong klaseng sports, ang puso kapag yun ang bibigay, pag mawala ng gana ang puso, ay mawawala ng gana ang lahat. Ang iba nagsabi naman na mas maganda utak ang gamitin. Okay, alin ba sa dalawa ang importante, utak o puso? Yan ang pag-isipan natin. Ang tao kapag nabubuhay na walang pag-ibig, na utak lamang ang ginagamit, ay walang pag-ibig. Hindi niya nadarama ang pag-ibig dahil walang puso. Utak ay parang robot ka na yan, AI. Palaging isip lang. Walang damdamin. Kaya damdamin ang sundin natin dito. Tinatawag yan minsan na instinct. Sundan lang instinct. Kung ano ang na-feel. Okay, lahat dito malalaki talaga. Pero mamaya meron tayong makikita sa dulo ng video na naiiba sa lahat ng bato. At pwedeng meron kapag biniyak. Sabi nga dito ni Invisible Man na abutin daw kami ng 2 araw dito sa pagdetect lang ng bawat bato. Okay, hindi naman tayo magdidetect ng maliliit. Mga malalaki lang. Pero meron ding maliliit na bato na kasing laki ng ulo o maliit pa sa ulo ng tao na may malaking halaga. Ano ba ang bato na ito? Ang bato na ito ay rock from the outer space. So, mga bato galing sa kalawakan, mga meteorites. Meron din yan sa kabundukan at nahalo lang sa malalaking bato na tulad ng ganyan. Kaya kung kayo'y maglalakad sa bundok, magdala kayo palagi ng magnet. At kapag meron kayong nakitang bato na parang kinakalawang, tapos mabigat siya kumpara sa bato ay 3 beses na mabigat, so ibig sabihin pwedeng meteor. At kapag meteor ay halos katumbas ng ginto ang halaga niyan. Kaya magdala lang ng magnet. Kapag nagmamagnet, pwedeng meteorite ang mga bato na yan. At mahalata mo na meteor kasi siya, brownish na parang kinalawang at merong parte na parang mga sunog, nasusunog. Kasi sa bilis ng travel niya sa kalawakan ay nagbabaga at nasusunog ang mga bato na yan na metal. Batong metal ang meteorites. Okay, balik tayo dito sa mga higanting boulders. Ito, sinundan na namin kung saan yung malalaking bato. Of course, first time namin dito. Sinundan na namin kung saan yung merong mga bato. Doon tayo at hanap tayo ng mga bato na may signs. Karamihan ng remarking sign ay talagang yung mga bilog-bilog lang. Swerte tayo kung makakita tayo diyan ng kanji.
kanji markings. Kung merong ganyan, ay talagang ano yan, legit marker. Ito na yun, yung sinabi ko. Rectangular concrete rock. Parang konkreto siya. Rectangular at iba ang kanyang texture. Medyo makinis siya. At nakatagilid na siya. Siguro yan dahil sa lindol, tumagilid niya. Pero rectangular siya. Para siyang coffin na malaki. Parang nitso or pantheon. Ayan, kaya pero wala tayong ano diyan. Wala tayong dalang gamit na pambiyak at wala tayong time na bibiyakin 'yan. Kaya kung baka sakali ang may-ari ng lugar na ito ay nakakita sa bidyong ito, i-check nyo na lang itong bato na ito. Kasi nag-detect siya sa detector pero iron ang nagrehistro. Iron. So merong bakal. Pwede naman kasi na ang item ay nilagay sa iron box katulad ng ammunition box. Kaya ang unang ma-detect ay iron instead of gold. Alright, so yun lang ang ating expedition sa araw na ito sa kabundukan. At ito, nakakita tayo ng natumbang saging. So pwedeng saingin ito mamaya. At kami magpaalam ng mga katiats. Hanggang sa muli, God bless us all.